Ayan. So, ito yung IB. I-input nyo lang yung IB nyo dito. Variables nyo, 3. At DB 1, 2, 3. So, this is your computation for your person R using Excel. Para madali na lang, i-input na lang nyo yung data ninyo. At maya lalabas na lahat yung mga result. So, ano yung gagawin natin laman dyan? Ang ating level of significance is 5% or sa point ay 0.05. Degrees of freedom natin ay 28 kasi total population which is 30 minus 2 equals 28. Ano yun? Given formula yon. And then critical R by natin 0.361. Okay. So, saan natin nakuha yung 361 na yan? Dito yan. Kung makikita ninyo, ang ating degrees of freedom ay yan, 28. At ang ating level of significance ay 0.05 which is ito yon. Kukross na siya sa ating critical value natin ang table natin. Okay, given na yan. So, sa mga population ay 30 respondents. Okay, and then ito yung mga statement na inyong pipilapan. At individually, titingnan natin yung IB1 kung may relationship kay DB1, 2, and 3. Si IB2 may relationship kay DB1, 2, and 3. And si IB3 if may relationship siya kay DB1, 2, and 3. Okay? So, marami lang yan. Pero madali naman siya kumpitin using Excel. So, tapos dito yung ating statement. Balik natin mamaya yan as to give an example. At ito ay sa overall table naman ng IBDB. At yung isa kanina ay each variables, IB to DB. Ito naman yung kabuuan na. Okay, so this one should be the IB. Lagay nyo lang yung statement niyo. I-remove nyo lang yung word na IB para tandaan ko lang yan. At DB. Okay, so let's start the computation para malaman lang natin ito. Alright, so punta tayo sa ating Excel. Okay, so Excel computation natin, meron tayong iba't ibang klaseng table dito sa baba. Dito, table na to para makuha natin yung overall relationship, which is ito yon, overall relationship ng IBDB. And then, yung table 1 naman natin, yung next table, yan, ay for getting the answer here sa relationship ng each variable ng IB1 and DB1. Okay. So, paano yan? Unahin mo natin itong overall relationship para mas madali natin maintindihan. Okay. So, ito lang yan. Alright. So, ang goal natin ay ma-exceed natin itong 0.361. Okay. Pag mataas si computed value, kay critical R value, ay meron yung relationship. Okay? At 0.05 alpha. Okay? Yung interpretation natin ay if this is accept the null hypothesis or reject the null hypothesis. Interpretation, there is significant relationship or there is no significant relationship. Okay. So ito yan. Tingnan nyo dito sa itong black na kulay na ito. Ito yung ating number of respondents. So time 30. At each color represent ng inyong mga variables. Okay, IB1, IB2, and IB3. And then, ito, of course, yung sagot nila sa each question. I-encode ninyo yung sagot ni respondent 1 from question 1 to question 15. Kasi 15, 5 questions each variable. So, encode nyo lang siya and then repeat the process from respondents 1 to 30. Pagka-encode nyo dyan, ayan, 30 yan. And then the other side naman, so dito yung IB dito, title ng IB. Other side naman is of course is the DV. Sa DV naman, meron tayong tatlong variables, then DB1, DB2, and DB3. And each variable has 5 sets of question, 5, 10, 15. Same process lang din, encode ninyo yung sagot ng respondent 1 from question 1 to question 5. And then from respondent 1 to respondent 30. Okay? Okay, so next natin ay dito sa gitna. Kaya ako siya ginitna, kailangan kasi magkatabi sila para ma-compute natin yung kanilang relationship. Okay, so this is an example. Delete mo natin to para makita natin. Okay. So, ang una niyong process na gagawin ay, zoom natin para makita natin. Kunin natin yung average ng question 1 to 15 ng IB. So, ang gagawin nyo lang dyan, kung gusto nyo kumpitin, pero ready-made na naman yung sa ginawa ko. In case lang yan.
type nyo lang equals average and then open parenthesis and then drag ninyo yung question 1 to question 15. Pagka-drag ninyo, just enter. And then, i-drag nyo na siya pababa para yung formula niya ay madrag na from each respondent. So, yun lang yun. Pag-drag nyo na siya, same process. Ulitin nyo dito sa yung DB naman, equals average, open parenthesis, highlight ninyo yung questions na to from done. Yeah, and just enter. And then, i-drag nyo lang siya pababa. Okay. Pagka-drag nyo siya, ay kukumpitin nyo yung kanyang data analysis. Okay. So, pagka-data ninyo, data analysis, punta kayo sa taas, data. And then, meron tayong data analysis ito sa corner right. Okay, yan. Corner right. Pagka-click nyo ng data analysis, may makikita kayo ditong correlation. Yan. Click nyo yung correlation and then, yan. The first process is click nyo ito. I-click nyo yan. And then, i-highlight ninyo itong mula sa IB. Kasi yun yung title. Kung nakuha yung title. Mula sa IB, DB. Dapat kasi talaga magkatabi. Kaya natin sila pinagtabi. Ayan, highlight niyo hanggang baba and then just exit. And then check niyo tong labels in first row. Kasi yung first row, kaya natin i-label IBDB para makita natin mamaya sa result. Makasama yung IB at DB, yung kanilang title. And then output range, ibig sabihin niya saan nyo siya ilalagay. So click nyo yung output range and then pili kayo saan nyo gusto nyo ilagay yung result. Halimbawa, dito ilalagay ko siya dyan. And ganyan, and then pag okay na lahat, yan. Lalabas na yung sagot. Pag tingnan ninyo, ang sagot ay 0.058267. Just copy it. Ilagay natin dito. Paste natin dyan. And then, ayan. Decimal point natin ganyan tatlo para parehas siya. Uniform. 0.583 and 0.361. Okay. Now, interpretation tayo. Sa baba niya may interpretation nakalagay. Since the computed value is greater than the tabular value, then reject the null hypothesis. Malaki si computed value compare kay critical value. So reject niyo na hypothesis ninyo. Ano ba yung hypothesis niyo? There is no significant relationship. Ngayon, napatunayan yung, dahil mas mataas siya, ang interpretation natin ngayon ay there is a significant relationship. Okay? So, ano lang. Ayan. Yan. So, yan. May statement tayo sa baba. Since the computed value is greater than the tabular value, then reject the hypothesis. There's no between the benefits about the IB or the DB. Between the IB. This is just an example, kaya meron siyang nakalagay. The IB and DB. Okay, so this is how you compute. Okay, so ilagay natin sa kabila. Halimbawa, ito yung IB nyo. Ito yung DB niyo. Okay, so given yan, ang ating computed R value is 0.805. 0.583. And then, other side, reject the null hypothesis. Reject the null hypothesis. Yeah. And there is a significant relationship. Significant. Okay, so that is how you compute the IB and the DB using Pearson R at saka sa Excel. So, basta make sure lang talaga na yan. Meron naman akong ginawang blank nito na yan, blanko yan. Diyan yung input. Pagka-input nyo dyan ay lalabas na yung average. Repeat the process lang at para makuha ninyo yung yung relationship between using data analysis. Okay, again, punta kayo sa data.
then data analysis. Just make sure to click the correlation kasi relationship ang kinukuha natin. And then click nyo itong arrow up na ito. And then pagka ganyan, i-highlight niyo yung IB. Ito DB, bumaba. Yan. Right? So, balik tayo ulit. And then label first row, check this one. And then output range kung saan nyo gusto ilagay yung sagot. Okay, dito natin lagay lang yung sagot. And then balik nyo lang and make sure to put okay. So, yun yan. Okay? Nakita nyo may IB siya, may IB. Kasi nilabel niya yung first row. Ano ba yung first row natin highlight? Yung IB at DB. Okay, so ganun nyo lang kukunin yung computation ng Pearson R. Okay, for the overall relationship. Okay? So, basic lang yan. Basta pag mas malaki, si computed value, kay critical R value, automatic reject nyo yung null hypothesis. And then, interpretation and there is a significant relationship. Okay, ito muna. Ang part natin ng video natin ay yung each variable naman ang computed natin.